Mga Bibles. Okay, mga Kristohanon, dapat natay Bibles diri sa Balay Tigumanan. Notebook. So, naunta makonbiktar mo, no? Magdamog notebook. So, open your Bible please. Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Now, this afternoon, I'm going to preach about the three principles of giving. The three principles of giving. So atong basahon sa Proverbs chapter 3 verse 9 and 10. Tanawalan niyo diha sa inyong gitindugan and read it silently while I'm going to read it loud. Proverbs 3 verse 9. Honor the Lord with thy substance and with thy first fruits of all thine increase. Verse 10. So shall thy barns be filled with plenty, and thy presses shall burst out with new wine. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, this afternoon sa mga tao na nagbalik sila, Ginoo. Lord, bless their hearts. Lord, ako nagpray nga, ang mata ko sa kanamo, we learn, O God, na about sa imong pulong, and we trust your word, diya sa paghatag, aron ikaw hatag ka namo pa og daghang mga panalangin aron among magamit sa imong buluhaton aron mo enjoy me as a Christian. Tanan akong gipangayo in Jesus name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Dunay imbalsamador. Gikuan siya, interrogate siya sa abogado diya sa korte. Ingnan siya sa abogado. How don't you know? Kining imong giimbalsamar, patay na. Imo ba siyang gikuhaan og pulso? Ingon ang imbalsamador, no sir. Imo siyang gikuhaan, gibutangan nimo kuan sa iyang heart, kana bitong si tawag na. Tatus basta mauna. Ngawa na say pulso siya, no sir. Unya nganong maingon man ka nga kining imong giimbalsamar, patay na. Gikuhaan nimo siya blood pressure, siya, no sir. Nga naman nga nakaingon ka nga ang imong giimbalsamar, siguradong patay na. Ingon siya, sir, ang iyang utok gisulod na sa garapon na sa akong lamisa. So patay na, kaya na guy utok. Wa gyud kadulot ang lawyer, no? Kay ginimanda siya kay dili pwede na ang tao walay utok buhi pa. Amen? Now it is same. Faith without work is dead. No. Kung ang pagtuo walay buhat, patay na. Now, ang tao nga tinuod gyud na luwas, doon na gyud siya maayong buhat. Amen? Usa niini mao kaning paghatag. Ang usa ka ilhanan nga ang tao tinuod gyud na luwas. Kay tanang tao baya hakog. Muhatag siya. Doon na siya gugma sa pagtabang sa baluwaton sa Ginoo. Amen? Our Lord Jesus Christ is our example of giving. He gave His life as a ransom for all people. God the Father, He gave His Son, the Lord Jesus Christ. Ning hatag siya. Nag-anto siya aron ang tanan nga mga tao nga musali ka niya iyang madala, iyang maluwas, iyang mapasaylo ang tanan nga mga sala. Pinaagi siyang hamili nga dugo nga iyang giula dito sa cross. Now, giving is a very important subject in our Christian life. Because if you are not a generous Christian, if you never learn how to give, you are a miserable Christian. Amen? Now, ang paghatag dapat ato ni makatunan sa tanan nga mga Kristohanon nga members of church. Ako nagpasalamat ko sa Ginoo, this church is blessed by God sa mga members nga manggihatagon. But my prayers to the Lord nga dili lang kaning uban nga mahimo silang kabahin sa buluton sa Ginoo diha sa paghatag, that all of us we understand and we know the importance of giving because it is God's way of blessing us. God, He cannot bless
the Christian nga wala maghatag. No? There is joy and blessing in giving. Dunay kalipay o panalangin diha sa paghatag. God loves the giver. He bless more the giver. He will protect the giver. Ang Diyos mo protektar sa mga manggihatagon. Now, God loves the giver because He is a God of giving. Ang atong Diyos, usa ka Diyos nga manggihatagon. He gave His Son, the Lord Jesus Christ. And our Lord Jesus Christ, He gave Himself to die on the cross. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. Gisamaran siya. No, nag-anto siya para sa atong mga kasalanan. And the chastisement of our peace was upon Him. And with His stripes we are healed. That's what the Bible says. He gives His life to save us. He is a generous God and He wants every born-again Christian. Kitatanan nga mga Kristohanon, gusto sa Diyos mahisama taniya, willing to give and sacrifice for others, for souls. Kay ang usa ka kalag sa tao, importante na atubangan sa Ginoo. Now there are many principles of giving, but I will talk only 3 principles of giving for the sake of time. No, kanilang mga importante akong gusto nga atong isgutan. Number 1, giving is honoring God. Amen? When you give, you honor God. It means you respect God. When you give your tithes and your offerings in diya sa church, you are honoring God. Pastor, ahaman ako ihatag ang akong tithes. Siyempre, diya sa local church. Amen ba? And Proverbs chapter 3, verse 9 and 10, honor the Lord with thy substance, with thy first fruit of all thine increase, so shall thy barns be filled with plenty, and thy praises shall burst with new wine. Now when you give, you are honoring God. Kung naghatag ka, imong gitahod, giila ang Diyos sa imong kinabuhi. When you don't give your tithes and offering, you are dishonoring God. Mga igsoon ko sa Ginoo, hinaot nga inyong masabtan, nindot kay ang Sunday School ganina. Giving in poverty. Paghatag taliwala sa atong kalisdanan. Sometimes we think, si Pastor Rana, si Brad Rana, si Sister Rana. Ako exempted ko. Now, what is your future? Kung dili ka ma-involve sa paghatag, when ka, Brad, nag-pray ko nimo, nga tabangan ka ni brother, tabangan ka ni pastor. No. If God touches your heart, be willing to sacrifice for others. Amen? Amen? Tabangan ka ni Brad. Ikaw, kung ihikap ka sa Ginoo, because if God touches your heart, God convicted your heart, that's your chance, that's your privilege to be blessed by God. So mingon man ta nga, kanang faith promise, wala tay labot na kay gamay ra kog sweldo. No. How God can open the windows of heaven, iyatang panalanginan kung dili ta ma-involve. Amen ba? Now, sometimes, Christian, usay makaingon ta nga, ang mga Kristohanon ka ha? Nakasabot ba ka na sila sa pagwali sa pulong sa Ginoo? Now, Christian, just remember this. It is the Word of God if you are truly saved. Kung tinuod ka na luwas, faith without work is dead. So, you ask a question, I am truly saved? Amen? Kamu nagtrabaho sa SLB? Amen? Pastor, ganong initan magini mo niya nagtrabaho sa SLB. No, because I love you. Gusto ko makakaton mo, gusto mo i-bless mo sa Ginoo. Kay bisan pa, o kung sa kadako ang inyong sweldo, God, He will not bless you unless you follow, you obey the Word of God. Maybe nag-enjoy ka sa gamay nga panalangin karon, ipailoban pa ka sa Ginoo. Pero magpadayon ka, nga di ka maghatag sa imong tithes, di ka maghatag sa faith promise offering. Now,
Dili gyud, never nga mo increase ka, i-bless ka sa Ginoo. Now, Christian, I'm preaching about this not because our church needs money. I say it again. To God be the glory. Our church, doon na tayo surplus last year sa atong tithes. Wala na nako gitanaw, pero nangutanar ako sa akong asawa. Siguro nasa 6 to 8 million ang atong surplus. To God be the glory. But Pastor, why are you preaching this? I'm preaching this because sa akong tanaw, kay mo tanaw biya usahay ko sa inyong gihatag ba? Sometimes sumaguol ko. Nga naman, the lot of Christian, they are not willing to obey God. Kaya ilang una, pobre ko, lisod ko. No. This is, it is about believing the Word of God. Amen? Young people, amen? Unsa may imong kaugmaon? Kung dili nimo sundon ang pulong sa Ginoo. If you don't honor God, God, He will not honor you. Kamu mga dalaga, before mo magsugot, pangutana sa ninyo, naghatag man ng tithes. Kanang mamana ninyo. Sometimes I've seen Christians, they are very faithful, song leader, trabaho, but when you walay absent sa church, there's buot nindot kayo na nangalagad sa Ginoo. Pero sayang ang imong pagpangalagad sa Ginoo if you will not obey God 100% sa gisugo sa Ginoo. Tithes, giving to God is very important. Ang paghatag sa Dios mauni sa sugo sa Ginoo nga dili nato pwede nga eskipan. Why? Because if you are not giving to God, ang Diyos mo bunal nimo. Amen? So dapat kita mga Kristohanon, kita tanan, musunod taniini because giving is honoring God. Number 2, giving is having. Giving to God's work is not losing money. It is God's way to have more money. Unsay magunaw nata kay pag maghatag ko, unsao na lang. Samot ko kalisod. Now, the more you give, the more you have. Giving is having. You want to have more and more, give more. Amen? Mga igsoon ko sa Ginoo, hinaot ta nga dili mo ma-offended ni ining awali. But because my desire nga kita tanan i-bless sa Ginoo. If you want more, give more. He always give more than what you give. Than what you give. You cannot outgive God. Kung maghatag kag peso, tagaan ka sa Ginoo og 100. Kung maghatag kag 100, tagaan ka sa Ginoo ila 10,000. Kung tagaan ka sa Ginoo 10,000, God will give you more because that's the promise of God. Do you think ang Ginoo mangilad nato? No. God is faithful to His Word. We have an example, even sa atong lugar, sa atong panahon, birag din sa simbahan, kita kong mga tao, how they are going to be faithful silang paghatag. Wala sila pasagdi sa Ginoo. Giving is God's way of judgment to receive His blessing. Why we are poor? Because we don't give. Nga nung pobre ta, kay dilita mo hatag sa atong tithes and offerings. Usay mo hatag, usay dili, usay mo hatag, usay dili. Paigsoon ko sa Ginoo, bisan nata sa kalisod, unahon na to ang Ginoo. Because nagsaad ang Diyos, seek ye first the kingdom of God and all and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Now, but if you don't give, paigsoon ko sa Ginoo, ang Ginoo, dili siya makahimo sa pag-bless ka nato. But don't give because God will bless you materially. Dapat, ang atong motivation sa atong paghatag, sige, muhatag ko, tanaw na to, banalaginan ba ko sa Ginoo? You need faith. Naigsoon ko sa Ginoo, even I give all to the Lord. Ya, dili ko balusan sa Ginoo. Dili gyapon ko ganse because of my salvation. Amen?
Wala ta kahatag sa Dios kay dunay daay ato. Nakahatag ta because everything is belongs to God. Amen? God does not want you to give in order to receive, but God wants you to give because you love Him. Gimahal nato ang Ginoo. Pinauto ta mga igsoon ko sa Ginoo, deep in your heart, you are grateful to God. You are thankful to the Lord. Lord, kinitanan Ginoo, gikan is nimo. Ako lang ibalik diya kaninyo. Diya kanimo. And because God is righteous God, He rewarder of the good things and He will bless us. And just mo reward siya, oy. Ang Ginoo nakabalo siya sa diha nga bisan sa imong kalisod, naghatag ka, nagsacrifice ka, dili na kalimtan sa Ginoo. Now, if you want to have anything, make a promise to give it back to God. Gusto ka nga, Lord, gusto ko Ginoo nga imo kong i-bless ug dugan, hatag og promise sa Dios. Nga imo ning ibalik niya. And you will have it like Hannah. She prayed for a son. She promised to give her son back to the Lord. Og si Hannah, you know that story? Doon na siya anak na mao si Samuel. Because giving is having. If you want to have abundant life, gusto ka, Pastor, gusto ko abundansya ang akong kinabuhi. Dili man siguro madato ta. Abot ako pasabot ka na pud bang wala tagigukod sa mga utangay nato. Kristohanon, dapat kita mga Kristohanon maglikay ta ng utang. Amen? Maghulat lang ta. Kanus ata. Tagaan sa Ginoo ana. Ibati kayo ng Kristohanon ta, nga daghang kayong maningil, unya magtago ta. Amen? Na, kung imong kingkam, 10,000, mananto kag kwarta, tantuhan imong 2,000, ang imong tanto, 8,000 na lang. Ano man, gitanto nimong 2,000, nalugi ka. Why is it you're going to wait for sa panahon nga naa ka and then you are buying those things nga gusto nimo? Itamingon nga, Pastor, nabuhi man misutang. No. Dapat manggialamon kita. Amen? Christian? Ambot lang. Ayaw mo backslide ha? Walihan mo may pastor sa utang. Kung sa interview na kung mga Kristohanon, 5% interest, 3% ang bulan. No. You must think about that. No? Dapat kita, muna kung muhatag ta sa Ginoo, God, He will give us wisdom. And then, kung naatay kwarta na, naana, nidako imong income, please, unahon na to sa Ginoo. At least you give 10%, the minimum, and then another 5% for mission, o 10%, o another giving ba. Then, ang uban imong gastuhon, ang uban imong itigom para sa unahan, para you have the capacity to have more when you have doon na kay gitigom, panalanginan ka sa Ginoo. Unang imong unahon ang Ginoo. Doon na sa kakristohanon. No, nag-pray siya, brand new car, ampo sa Ginoo. Kanya, iya gining giludhan, iya gining giampo. Ang Ginoo wala man mag-limit sa atong ipangayo, pero ay lang pag-una. Pastor, nag-ampo man ko pastor og auto. Kanya, ang down, giutang nimo. Kung saan naman ana, unya ang sakyanan, dako kayo monthly, kay gamay ra imong down, dili pa ka nakabubuton sa Ginoo. Amen? And that's the reason why we cannot give. Why? Because nahandlok ta kay daghan tag utang. Right? O, Pastor, saan man ako nga kabubuton na sa Ginoo gyud nga makasakyanan ko. Kung gisuplayan na kapang daon, unya na sobra sa imong kwarta. Amen? Ya, karon wala kay tinigom. Negative. Kung totalon ang imong asset, negative. Kay mas dako ang utang. Naato kay kwarta sa bangko 100,000, pero ang imong utang 200,000. Ya karon mangutang pa kag motor. Mangutang pa kag bagong cellphone.
Imposible na kayo yung siya, Ginoo, kasabot bitaw ka, no? Dili sila kumuhatag faith promise offering. You know, by doing that, samara nga imong gipagamay ang imong kaugalingon diha sa panudalan nga ang Dios mo bless nimo. Nakatong Kristohano nagpray siya brand new car. Nagpromise siya Ginoo, Lord, if you give me a brand new car, ako ning gamiton Ginoo nga kada Sabado magsulwining ko. O gihatag sa Ginoo, wala lay 1 year. Mayon ka, Lord, bless my farm, bless my business. Kay Ginoo, kung imo nang ihatag nako, I will give 20% para nimo Ginoo. 10% sa tithes, 10% para sa misyon. Mga igsoon ko sa Ginoo, day maningkamot ka. Una unsay naa nimo karon imong gibalik sa Ginoo gyud. Ayo paingon, Lord, if you give me 1 million, Lord, muhatag ko sa akong tithes, sa akong faith promise. Unya karon na kay 10,000 imong sweldo, wa kay hatag-hatag og tithes. Wala kay hatag-hatag og faith promise. Dili gid mo to ang Ginoo ni ana. Amen. Amen pa ba mo? Mura magnasuko ang uban. Ayaw mo kasuko na ako, ha? I'm preaching the word of God. I want you to be blessed by God. Now, Christian, if you want to be blessed by God, obey the word of God. Ang Ginoo biya maghatag na itong wisdom. No? Usahay ang mga Kristohanon, kung di ta mag-ampo sa Ginoo kaalam, sa survey, kung sige tagpalit, nga gitawag nila nga agoromania. Sa US na tambalan ka kung nakaysakit na, unsa man ang agoromania? From the word agora. Pag naa kay kwarta, shopping dayon. Amen ba? Di ka katulog kung naay kwarta mabilin. Unya, katunga sa imong gipalit, dili nimo magamit. Kasuway mo ni ana? Ako kasuway ko ana, oy. Tingko Lord, na ba ko'y agoromania nga sakit? Kaya usahay, sigig palit. Ya, dili magamit. O sa nanumpa, naging ko sa Ginoo nga, Lord, kung mupalit ko, ako naging una-una og ayo. Wala ganing ko'y utang. Naadi ay, pero kabayan naman. Amen? How much more kamo nga naghag-utang? Usaman niyo pagka-impa sa utang. Kada kwarta, hala, palit. Amen ba? Ha? Ay, kung naalang kay upat ka t-shirt, pila ka karsunis, daog na. Unsaon man ang daghang kag karsunis, duha-tulo ka mo kay mong cellphone, pero imong utang pertindaghana, wa kay tinigom, that's not wisdom. Ang mahitabo na lang noon, wala na, di na nimo unahon ang Ginoo. Hantod, wala na kay dili na ang Ginoo maka-bless kanimo. There's a young businessman in the Philippines. He prayed for 1 million. Dere sa ato, na kadugog ko siyang testimony. Gusto siya nga nasa 1 million para iyang ihatag sa Ginoo para tabang sa church building. For 3 years, gihatag sa Ginoo. I heard that, I love to hear testimony upon the testimony of a Christian businessman, how God blessed them. Na ako na istorya dito sa Manila, ingon siya, Pastor, ning anhi ko diri sa Manila, Pastor, nga wala ko'y puyan. Dito ra ko natulog, bisan asa ko matulog. Tingin ko di ay, din siya, pagkahuman, doon ay pastor nga nagtabang na ako, gipapuyo ko sa simbahan. Iko pariya na ita, og testimony. Hantod, I learn how to do business. And I work hard. Karon tagiyan siya mga heavy equipments. Can you imagine? From nothing, and then nakita niya ang buluhaton sa Ginoo, ang need sa buluhaton sa Ginoo, and he work hard, and God bless him. Og nakita na ako how God kung siya panalangin sa Ginoo. Bata pa, mga 30 pa kapin. Kung grabe, no? Maigsoon ko sa Ginoo, mutuo ba mo tinuod ang Diyos? May paglaom ta sa atong kinabuhi ni ining kalibutan na nga magamit na sa Ginoo if you obey God, self-control. Amen? Pastor, okay ra muna akong paliton.
Unya, okay, mong sweldo, 10,000 ra, palit ka kada bulan, o ukay, balik 3,000. Daghang kaglabhan. No? Unaho na to ang Ginoo. Pagkatapos mag-budget ta, and then magtigom ta. Amen? Kay kung dili ta, kining wala tayo self-control, wala yun, lisod, ison ko sa Ginoo. Luke 6:38, give and it shall be given unto you. How many times I read this verse? Every year. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom, for with the same measure that you meet, with all it shall be measured to you again. Hatag kay kamo pagatagaan. Good measure, daghan, pressed down, dinasok. Kanang shaken together. Sa kanang shaken together, sa Bisaya? Uyog. Sa una, makita ko, magpalit og bulahan ang komprador. Kanang mangumprag bulahan ba? Sa una, sa panahon na mo nilari, akong lula pa, dili timbang ang lansones paliton. Gantang. Diba? Kita ka ng gantang? Sudlan sa gantangan, ang bulahan, uyugon, unya, patindugon, yung kayo. Ana ang gantanang, ang lansones, anak kahabuga. Kay ipile, grabe yun. Pero tanawa, kung magbaligya, lata ilang gamiton. Lata ba? Ilang kumuton ang lata, napihik. Why sulod sa ilalom? Tanawa ra. Katikasan ang tao. Pero ang Ginoo dili niya, naingon na Ginoo, kumuhatag mo, dapat dinasok, inuyog, gawas, awas. Kaya nga naman, ang Ginoo mo, balos siya, the same measure. O, labaw pa ang paghatag si Ginoo, ingon niya na. So, mga igsoon ko si Ginoo, dapat dita mahadlok sa atong paghatag. Sometimes, no, as a pastor, makuyawan ko magwali ani. Ay basig ma-offended mo, muna di kumuwali ani Sunday morning. Ang ako una-una, basta Sunday afternoon, nigro na ang mga Kristohanon. Amen? Dili na ma-offended. Amen ba? Ha? Doon na nag-report ako, Pastor, si Kuan na-open, Pastor, kaya nagbalik ko no kasi gigibing. Ako sa inan, ingna siya nga, kani akong wali, dili ni parihan niya, para niya atong sa uban. Ha? Kaya ako, di man ko mamugos. Ha? Wali raman ning ako. Kaya Ginoo, wala may pinugsanay. Kamo raman ay mag-antos. Di naman ako. Amen? Pero may igsoon ko si Ginoo. Dapat si Pastor Rana, si Brad Rana, si Brad Larry Rana, si Pastor Abaw Rana, si King Rana, si Brad Lolong o kinsaman nga mga tao diri, nakita na to nga naikwarta. No, everybody must help to the work of God. Aron everybody, i-bless kita sa Ginoo. Kung dili ka mutabang, kamo mo'y luoy. Right? Kanya ang inyong mga silingan, inyong mga parente, tanawa na nagbaptiso, luoy kayong kinabuhi. Pero nga nung luoy? Because they don't obey God. The problem is, wala diya sa Diyos, naa sa atong kinabuhi. So Christian, hinauto ta nga inyong nasabtan, unsa gyud ka importante kayo ang pag-obey diha sa pag-adag. Doon ay usa ka Kristohanon nga. Siguro nadunggan na ninyo niya akong istorya. Balik-balik lang man eh. Siya, bisag balik-balik na kay uban wa man kadungog. Di ba? Anang doon ay usa ka tinuod niya nga istorya nga ang Kristohanon bag-ong na-save. Tapos nasa fispan. Tapos niubi siya sa Ginoo nga maghatag siya tithes. Hatag siya all the offerings. Gusto niya muhatag siya sa Ginoo, sa buluhaton sa Ginoo. And then ang iyang fish pan nga 4 hectares nabahaan ba? Kanang sa amo na kahon sa inyo, pilapil ba na sa inyo, no? Pilapil ba na? Kanang latayanan ba? Pilapil ba na sa inyo? Sa amo na lari kahon. So, kasi tawag na ito na, kahon ba na? Ang atong tawagan na siminto. Muna siminto nga yuta. Sabot mo?
na wash out ang iyang bangus na dala. Gagmay pa. Pero ang iyang pastor, nag-encourage lang niya, Brad, padayon lang ka, Brad. Ang Ginoo, gusto sila Ginoo, sulayan ang imong pagtuo. Kaya usahay po, nakagi sa kuana, oy. Nagrabe na itong hatag, o niya sulayan ta sa Ginoo. Kaya nga pangita sa Ginoo, our faith, mo itanaw sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, nga akong nasulayan yun, ang gusto sa Ginoo, I learn to love the Lord. I learn to give, even dili pa ako makita nga i-bless ko sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo, I will continue na maghatag ko because my motivation is not about the reward, it's about I love the Lord. Mao na gusto sa Ginoo sa atong kinabuhi. Katong Kristohanon, encourage lang sa iyang pastor, after 3 months, ang iyang mga silingan nga mga fish pan, giayo nila, ang pilapil nga naguba sa bagyo, butangan naman nila glain nga babag, kanang lakwan nun ba? Pero ang iya lang ipasagdan. At one day, ang iyang workers nidagan padulong sa iyang balay. Sa sir, ang mga kay nidako man ang tubig, bubalik, nidako balik ba? Sir, ang mga bango sir, nibalik sa kuan ba sa iyang pispan. So, ang ilang gihimo, ilang kuan dayon, gibutangan day nila, gidali-dali nila sirado, tangan nila net para di nila makagawa sug balik. The blessing is this. Ang iyang mga silingan o mga bangos o iyaha, nagkuyog og panggawas. Pero dito sa iyang pispan, nibalik astang bangos sa iyang silingan. Kunya ka ng bangos, wala man na markahi. Pwede mo po makaingon ang silingan nga, ako aniha, ay hindi ka pila. Huwag man na marka. The blessing is this, wala siya magpakaon for 3 months. Amen? Ngayon ka, imposible. Wala imposible sa Ginoo. I will talk to you, akong experience diya sa Ginoo. Unsa ka tinuod yun ang pulong sa Ginoo. Paigsoon ko sa Ginoo, basta mo, usay mo ralatag mabankrupt, labi na tag, auditan ta sa BIR, isa mo na ni, katapusan na din ako. No! God is protecting us. Amen? Basta naghatag ka sa imong tithes and offering, when you kneel down and said, Lord, help me, God, He will listen to you. Pero may ganing kag, Ginoo, tabangi ko. Lord, supply ko. Ingo Ginoo, tanahon sa nato na inyong bank account sa langit. O wa ganing, wagi mahimo ang Ginoo. Ay ang Ginoo, di siya mong supak sa iyang pulong. He's God. Ang atong Diyos, He's a righteous Father. Even we are His children, kung di ta mo sunod siyang pulong, He cannot do it, nga iya mo supak sa siyang pulong. Nakasulay na mo, nga ang inyong kwarta sa bangko, 10,000. Kaya ka nang atong offering, gi-record na sa atong account. Diba, ganina sa Sunday School, kung ato itong basahon, gi-record na to sa atong account. Doon na tayo record, doon na tayo bank account sa langit. Kasuhay na mo, nagdeposito mo sa bangko, sa land bank, inyong kwarta 10,000, mag-withdraw mo 12,000. Siguro, kung mag-withdraw kag 11,000, imong kwarta 10,000, maluoy ang kuan mo cashier, taplan na lang ba? Muiyak ka, magligid-ligid ka, may lagtagain na nagkuhan, pakapinin lang na sa kalibo. Kay luoy. Pero kada adlaw na nimo nabuhaton, ipadakop na ka sa pulis, oy. Diba? Mahigsoon ko sino. When you pray, when you say, Lord, help me. Lord, please, Lord, tabangi ko sa akong problema. Tanahon sa Ginoo, unsay imong gihimo niya. Pero, kung doon na kay gihimo sa Ginoo, ang Ginoo sad, dili sa muhikaw. If you are asking the Lord to bless you in times of your need, and if you are very active in your giving, you're just like withdrawing a bank in heaven. Di ba ka nang mag-withdraw ta? Di gin makapugong ang bangko niya na. O say, mag-withdraw ko ato ko sa bangko, mag-deposit ko for 2 years, o niya, withdraw na kung kalit ba, ang 90%. Manawag, sige ang manager. Naikasa si Jima nga, ang among account, yang gitransfer. Dito ko sa gawas, gitawagan, di ko sa manager, Sir,
Ngano mang imo maning gi-withdraw? Gi-interviewin ko, ma'am, wala ko makabalo, tawagan lang ako si Gemma. Basig, nanawag ko ni Gemma sa akong gi-transfer og lain nga account. Pero bisag dili gusto ang bangko nga withdrawhon, wala say mahimo. Nga naman, that's my account. Amen? Now, Christian, remember this. If you put your money in diya sa bangko sa Ginoo, when you put in the offering plate, you have do na kay account nga gi-record sa Ginoo. Time will come, you ask God, Lord, help me. Taraw niya, ug naa ba ka? Nabay sulod ang imong account. No, I experienced this many times. Ako nag-isulti niyo sa experience na ako sa Dayok. Now, may mga panahon nga pertig yung lisura na kayo ang isilbi. Silang ni Undo, katong mga daan, nakabalo sila niini. Kumingo ganing ko, crisis karon. Kabalo sila, unsay crisis. Salamat ko sa Ginoo sa una, doon ay mga tao sa isilbi, nga maingon sila, Pastor, isa pa sa ulitaw pa ko because they understood my ministry. And kung nagnegosyo ta para sa makatabang ta sa diha sa buluhaton sa Ginoo. Mingon sila, boss, bahala pa og gamay raming sweldo, magpadayon mo diri. Nga naman kabalumi nga kani para sa Ginoo. Pero karon ang uban mingon moadto mis libor, wa mo kuya pay dagko na kay mog sweldo. Mura di mo panalanginan sa Ginoo, mura mog si Judas. SLB and Loritas, it is a ministry. 91% ato nang gihatag sa buluhaton sa Ginoo. Dapat makasabot mo niya na. Pag-apply, peting luuyag na makatrabaho na mo tago, magsigig kuhan, di matarong trabaho. No? Una di mo panalanginan sa Ginoo. Kung magdaghan mo, mabankrupt ng SLB. Kani mga tao, mga karaan sa SLB, giingnan ginako ni akong mga anak. Anak, kung mauna ganing kukuhaon sa Ginoo, ayaw kalimot ni mga tawhana. Because they sacrifice so much. Wala pa ni sila kabalo. Kani sila ni mga karaan sa SLB, trabaho lang ini sila. Ang sweldo sa salesman sa una, pertirag yung gamaya. Unya, wala ni sila kanang alawan sa kaon. Magbalo ni sila. Aha ni sila matulog. Usay, matulog ni sila bisan asa lang. Because they understand the purpose of that business. Salamat ko nga naan ang mga tawhana nga gibutang sa SLB. They are, because of them, nag-SLB nag-grow. Nga naman, doon ay mga tao nga dedikado sila. Pero nahadlok ko sa mga tao nga walay gugma diha sa buluhaton sa Ginoo. Wa kay siguro ganing naluwas man ni mga tawhana ni. So nga akong pagampo nga maluwas ni sila, kundi maluwas kuhaon ni sa Ginoo. Kaya nakahatag nagdimalas, di pa magtarog simba, di pa magtarog trabaho. Busa kung namo sa SLB, pasalamat mo sa Ginoo. Amen. Nga gitudluan mo sa pulong sa Ginoo. But Christian, my prayers to the Lord, nga kita tanan mo enjoy sa blessing. If it is nagtrabaho ni ang Ginoo, nagtrabaho sa akong kinabuhi. Nakita na ko how God bless me. Wala say rason nga dili ninyo ma-experiencehan ang blessing sa Ginoo. It is not by accident nga ang Ginoo nag-bless sa atong trabaho, sa atong negosyo, because God has the power to bless us. Number 3, giving is the heart of worship. The first reason why we have Sunday service is to give an offering. Do you tanawan niyo ang Bible? Kano saan nagsugod nga dunay panagtigom? The first service nga gi-record sa Bible, duha lang katao ang nagsimba. Kinsa man sila, pastor? Si Abel o si Cain. It was designed by God to give an offering. Ano mang offering? Unsa din ang offering, pastor? Sa Ginoo, sa ato na dili ka importante, pero sa Ginoo na importante kayo. God, He did not after our money. Kay sa Ginoo guna tanan. Pero ang gipangita sa Ginoo nato is our faith. Amen?
ang atong pagtuo. Ang Ginoo nganong gimension sa Bible ang widow woman in Zarephath, ang widow woman sa time ni Jesus Christ. Kaman sa diyang naghatag sila na praise ang Ginoo kay mao nay kalipay sa Dios. Ang Dios wa sa makinahanglan anything unsa imong ikahatag sa usa ka Dios nga wala makinahanglan sa tanang butang because everything iya. Ang ato ra gyung mahatag sa Ginoo is our faith. God, He did not after your money, but is after of your faith. Can you imagine kung wala kay kwarta unya mohatag ka sa Ginoo? Unsa kadako kaayo ang kalipay sa Dios. Now Christian, don't make me wrong. Doon ay mga kulto like Kibuloy. Kita ko sa iyang may membro, grabe, gibaligya ang balay, gibaligya ang yuta, kay gihatag ni Kibuloy. Egog niya mag-anto sila, maato sila sa Davao. Niya doon ay akong gi-interview. And kung sa marin nahitabo ninyo, sa pastor, ang akong mama, maestra, diri sa Kapatagan, na-convict nadalami ni Kibuloy, na-convictar mi ni saan tawag na? Convictar. Na-converter ni Kibuloy. Gibaligya na mong 3 hectares nga yuta. Yun sa ninyo, gihatag namo ni Kibuloy aron munya mga lagad mi sa Ginoo dito. Unsa may inyong trabaho? Kay maayo man sila manganta. Ang akong mama, akong papa, papa maayo tumukanta. Moadto mi sa mga syudad. Moadto mi sa mga hotel. Magpabayad mi sa mong kanta, mo serbisyo mo every night. Kung magdaot may dili mi gusto nga makuhaan ang among kwarta. Kay sa una pa to, mga 30 years ago, kaya ang among goal, 1 million a month nga among ihatag ni Kibuloy. Wow! Diri nato, ang akong pag-ampo ninyo nga, muasinso mo sa inyong panginabuhi. Pero si Kibuloy, ingon siya, dapat mag-antos mo kung gusto mo muadto sa langit, gusto mo mga lagad sa Ginoo. That's bakak na. Limbong na sa yawa. Nga si Kibuloy, hayahay kaayo. Iko grabe nito usad mo. Grabe yung antos o niya ang inyong leader naghelicopter. Usay kami ni Brother Rene, kay nagbayan sel kog yuta, usay naibaligang yuta adto na mo. Mingon si Rene, mutawag sa pastor, mingon ang tag-iya sa yuta. Ay mauday kang daghang kag kwarta kay pastor day ka. Nakain ko rin sunod ha ay kog tawagag pastor boss na lang. Kay bisig nagtuo sila nga pareha kong Kibuloy. Nga ang inyong offering akong kuhaon kay akong ibulsa. Saksi mo ni ana ha. Taga-office ka. I never received any amount of money diha sa church. Ako kanang ibalik-balik mo na ni pastor kay ang atong mga silingan sige hisgot mao nang dato na si Sobrabas kay daghag opering. Dili na akong opering. Ako mo'y katunga mga katunga gina o sobra sa katunga sa atong offering gikan ako by the grace of God. And I never received any allowance sa church. Why? Because God is good to me. Pero si Kibuloy lahi iyata nang offering. Iyang membro, magtrabaho, ay klarong sweldo, pero iya tanang operate. Pero diri sa SLB, wala. Maumaon ang sweldo sa kuan, kay sige kong ingon, pa-increasan, bisag lisod ta, pa-increasan. Mangreklamo pa. Mayon taglisuon na yung ulo, makaadto mo ni Kibuloy. Ano mo taga mo? No? Ang igsoon ko sa Ginoo, unta nga inyong nasabtan nga kita nga mga Christian, we need to obey God. Dili gusto sa Ginoo nga sige taghatag. Unya ang atong gitagaan usa ka tawo nga ang tawo nagpahimulos. No, I will not do that. Ako di gyud tagay ko musugot nga mag-sacrifice ang mga tawo tungod kay birthday ni pastor. No. Mag-sacrifice ka mo para sa mga kalag, para sa misyon. Amen. Ako sad parihat ang duha. Dili kay ang mga membro ra mag-sacrifice. Unya pagkahuman si Kibuloy nagpalit ng duha ka helicopter. Ingon pa si Pastor Sudi, di na barakpan si Kibuloy, ay, kinago niya sa helicopter. Mga igsoon ko sa Ginoo, hinaot nung tangayin yung masabnan. Now, giving is the heart of worship. The first reason why we have Sunday service kay maghatag og offering. Ang primero nga service nga na-record sa Bible, ang reason nila nga nag-service sila kay maghatag og offering.
Even in the Old Testament times, the people of God went to the temple to worship God, and the center of their worship, the heart of worship, is to give an offering, a burnt offering. In the New Testament time, Apostle Paul said in 1 Corinthians 16, verse 1 and 2, now concerning the collection of the saint, as I have given order the churches of Galatia, even so do ye upon the first day of the week. What's that? Sunday. Let every one of you lay by him a store as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. That means that every Sunday, every time gano'n na sila service, they bring their tithes and offering and their giving. Mga Kristohanon, if you want to be blessed by God, ayaw pagunahuna nga imong malupigan o hatag ang Ginoo. When you give, it doesn't mean nga ikaw may nakuhaan. Buot pasabot niya na doon na kay gipugas diya sa Ginoo, and God, He will reward you. Now, giving is a part of our Christianity. We are saved today because God the Father gave. He gave His Son, the Lord Jesus Christ. Now, if you live a generous life, a life that loves to give, then your life is full of joy and happiness. And God called you a faithful servant of God. You cannot say, Pastor, I'm a faithful Christian. You are not a faithful Christian unless you are faithfully giving your tithes and offering. In Proverbs 28, verse 20, a faithful man shall abound with blessing. But he that maketh haste to be rich shall not be innocent. Mga Kristohanon, I will say it again ninyo, unsa kaha ang akong kinabuhi. Kung wala ko maingon sa Ginoo, Lord, this is my life. Lord, gusto nako kang sulayan diya sa pag-aatag. Sa una ako nang giingon sa Ginoo, Lord, I want to give every week this amount. Isag lisod na, Lord, I want to, until wala na ko'y kwarta, pero wa agin mahitabo. God is good. Ang Ginoo maayo kaayo. Lastly, doon ako istorya ninyo. So balik-balik lang ng istorya, Pastor. Ibalik ko lang nato ni para ang uban nga wa pa nakadungog. Nga dunay hari, nga dato kay nga hari, naghatag siya og decree sa gingarian. And then mahuman na dayon ta. Ingon ang hari, sa akong birthday, tanan nga mga makililimos dapat maghatag og gift nako. Decree god nya, kung di ka mo sunod, priso man ka. So ang tanang makakalilimos sa iyang kingdom, katong nalipay, ang uban, duha ka klase makililimos. Ang usa ingon sila, wow, kanindot kayo, makaadto nagikos palasyo. Maako nagyong makita ang atong nga hari face to face. Kanindot kayo nga giimbitar ta. So nagtigom sila. Bisag lisod sila makao, nagtigom sila kay moabot ang panahon nga moadto sila sa birthday sa hari. Pila pa kaadlaw, dugay pa, pero nagpreparar na sila. Pero katong mga makililimos nga nasuko, yun siya, unsa man nga klase nga hari, dato na siya. Unya, kita pobre kayo, makililimos ta. Unya, kita mo iyang patagaon o gift sa iyang birthday. Kapag kaway klaro aning hari ani. So nasuko siya, nasuko sila. So katong nasuko, siyempre, mag-prepare na sila gamay. Duha ka sinsilyo, sulod nila sa lata para naa sila gift. Kay required good magdala gift. Karon, abot ang birthday sa hari. Natubang ng hari niya, linya na sila. Tagsa-tagsa nila gibutang sa tiilan sa hari ang ilang gift. Katong nalipay, puno kayo og sinsilyo ang ilang lata. Kaya nalipay gud sila, nga giimbitar sila sa hari. Nakatungtong sila sa palasyo. Kunya, gihatag nila kay doon na sila gugma sa ilang hari. Pero itong nag-uol, wagi sulod ang lata. Ingon ang hari, timbanga tanan nga ang ilang gihatag nako nga gift. Kunya, alis di og 24 carats of gold. Katong nalipay nga nagdala og daghan na dato sila. Pero katong nag-uol nga naghatag lagamay, ingon sila, wow, amo na ato na ng chance nga mausab ang dagan sa atong kinabuhi. Pero ulahin na ang ilang pagbasol. Amen?
Kristohanon kita tanan natubangan sa Ginoo mo natag makililimos. Siguro ang uban noon, kamo, naluwas mo, asinso naman inyong kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi. Pero, kani silang lauro, arang-arang man sila kabutang. Kani permiro na kung karsunis, sinata gini niya, taas nga karsunis, pero buslot ng sampot. No? Kani tagaan ko nilag sapatos, pero kami perting lisura, oy, basta grabe kalisod. Ang akong papa, mutuo mong sa dili, ang akong papa, kung magpalitog bulad, kanang bulad nga tuloy, o sa kanang bulad nga luoy, o sa nang bulad nga luoy? Ano bang tuloy ba na? Tuloy, adino, bisag tuloy nga bulad? Sa bawunan sa kong papa? Butang nga nagtulo ka tuloy, butang nga nagsabaw, duwa ka kalte, grabe. Higop na mi. Pero maigsoon ko sige, my point is this. If you are willing to give your life to the Lord, kung musalig lang ka sa pulong sa Diyos, mausab yun ang dagan sa imong kinabuhi. Pagkasayang yun sa Biblia ang atong gibasa. Pero nara ninyo, kay dili man na mamugos ang Ginoo, pero para nako, salamat yun ko nga naluwas ko. Bisan pa o salipdan pa ang kaluwasan, bawi na ko sa kinabuhing Kristohanon. Diri sa kalibutan ba? Sa inang ka, kung wa ko maluwas, di ko katog Amerika, eh. Di ko katog ubang nasod. Si Libby Lar, dito ko sa Amerika, ingon si Libby. Ingon ko, Bi, nakadirido. Giantuan ko sa kong igagaw, eh. Paguman. Yan ko, Bi, kuyog tagsimba, Bi. Kano sa man, ko ugma, kay Sabado man to. Pag-abot na mo sa simbahan, ingon siya, Bi, ingon siya, dugay man humagsimba? Ingon ko, dali ra, kanong kabalo man ka, nga first time pa man mo dire. Ingon ko, ako ko'y magwali. Iya kong gitanaw, yun siya. Kabalo bago ka mag-in-English? Di siya makatuo, kabalo ko mag-in-English, oy. Pag uman ako gwali, ingon siya, nag-invitation pag iko, ingon siya, kapalo magiday ka mag-in-English na, no? Na mga igsoon ko sa Ginoo, dili gyud ka luoy kung musunod ka sa Ginoo. Dili ka membro ni Kibuloy. Ang membro ni Kibuloy, mag-faithful, mahimong makaluluoy. Si Kibuloy rin madato. Diri sa ato, nag-pray ta sa ato mga members, nga i-bless ka mo sa Ginoo. Amen? Kanang inyong kwarta nga gihatag, dili na akong kwarta. Muna atong itabang diri sa ministry, muna atong isupport sa mga missionaries. Amen? And I'm praying to God na mahimuning blessing sa inyong kinabuhi. Now, next Sunday, magkuha na ta sa atong Brother Jolly, where's Brother Jolly? Pag-ready na ka, next Sunday ha, maginahinay na tagkuha sa atong faith, promise, commitment. Gikan sa bata, kung bata, ano man ay 2, 3 kada semana. No? At least ang atong mga anak, atong gitrain. Amen? Mga igsoon ko sa Ginoo, if you want that your family will be blessed by God, train them to give. Amen? Okay, let's pray. Our Heavenly Father, salamat Ginoo sa imong kaluoy. I-bless ka to imong pulong, Lord, nga dito mo balik nga kawang, panalangin ni Lord ang mga Kristohanon, na dili sila ma-offended niya ato Ginoo. Dili mahimo tong blessing nila. Lord, ako nag-pray that the Holy Spirit of God will touch their heart. Naunta Ginoo, dili sila magunahuna, Lord, nga kwarta ang among giapas nila. Lord, it's not about money. It's about their obedience to the Lord, because that's the key of blessing of God, that ikaw magapanalangin ini nga church. Ikaw magapanalangin sa ilang kinabuhi. Lord, ako nagpray nga makita sa mga tao nga kami nga imong mga kaanakan, kini mga tinuod nimo nga mga anak, o kining iglesia imuha Ginoo by blessing your people when we obey you, God. Lord, bless everyone sa mga pamauli. In Jesus' name I pray. Amen.